25 years na po, Senator. Agoy, 25 years. Tapos inutil yung binibigyan mong serbisyo sa taong bayan. Nag-ikot ka ba sa MRT? Nag-ikot po kayo? Na bagay. Sabi ko, from now on, lahat ng bus terminal, huwag magsingil para sa CR. Naniningil pa rin ang dami mga bus terminal, Victory Liner. Lahat ng CR nila, kailangan mo magbayad para ikaw ay makagamit ng kanilang CR. What the Ibig sabihin, meron dito sa inyo, hindi ginagawa yung kanilang trabaho na dapat masuspindi o masibak. Porma-porma kayo doon. Akala mo kung sino, nakapamewang pa, tatawag ng media. Tapos pag may camera, kunyari, titingin-tingin sa gulong, kunyari, titingin-tingin sa paligid ng bus. Pero pag wala ng Holy Week, nagtatago na kayo sa inyong mga opisina. Ito noon, sabi nyo, kaming bahala. O, ayan o, masira. So bakit ganun, sir? Ikot naman kayo, sir. Umalis kayo sa mga lungga nyo. Mag-ikot-ikot kayo. I'm very particular dun sa mga brake pads na mga bus. Kapareho mo lang LTFRB. Dapat, gano'ng katagal ka na, sir, sa sa LRT? Sir, more than 20 years na rin po, sir. From LRT Line 1 po, papunta sa Line 2 po. Grabe ka naman, sir. 20 years ka na pala, hindi mo pa rin alam ginagawa mo. Dapat, instinct na lang yun na kailangan yung mga machine palaging nami-maintain, palaging nag-work. Sayang yung mga pasweldo sa inyo. Wala kang ginagawa. Nag-ikot ka ba sa MRT? Nag-ikot po kayo? Opo, Senator. Hindi nga. Hindi nga. Walang biruan. Baka hindi ka nakapiring, baka patintenga mo may nakasaksak ng bulak. Hindi nga. Di ba? Why did I say that? Yung public address system, choppy at halos hindi maintindihan. Anong klaseng mga tao kayo dyan sa MRT? Kayo ba yung mga ningaskugon? Kayo ba yung mga tamad? Kayo ba yung mga inutil, incompetent, etc. etc. I'm sorry for those words, ma'am, pero yun po yung lumilitaw, especially 20 years na kayo, yung isa 25, 20 years. Dapat matik na po yung instinct na sa inyo kung ano yung mga dapat gawin para mapaganda yung servisyo. Mag-ikot ka, sumakay ka ng MRT. That's the best thing that you can do. Huwag yung nagtatago ka lang sa lungga mo dyan sa opisina mo, tapos naka-full blast yung aircon mo. Mag-ikot ka, sir. Last year nyo lang palang kita. Yan, tagal na ng problema yan. 11 years ka na dyan. Dapat sa umpisa pa ng pag-upo mo, nakita mo agad yung problema, yung pinagawan mo ng wayfinding, signages. O tapos na sana tayo. Hindi natin pag-usapan to. So, ibig sabihin, inutil ka for the past 11 years. We did have 2 hearings already pertaining to buses na hindi na-maintain ng maayos. Kasi ako po mismo gumawa ng surprise inspection sa mga bus terminal dahil palagi tayo nakapagbalita pag tuwing may aksidente ng mga buses papuntang probinsya, nawawala ng brakes. Tama? Nawawala ng brakes. Brake pads. Now, nung dalawang hearing, kinausap po kayo dyan sa DOTR, sa LTO, LTFRB, na gumawa ng regular inspection sa mga bus to ensure na yung kanilang mga gulong ay hindi pudpud, na yung kanilang mga brakes ay okay pa rin. At sinabi nyo, oo, Earthstar Express bus, nakabanggaan ang isang Admiral Transport Incorporated at maraming nasugatan. Lumbos na naman ang operator sa Kellen, Admiral Angel, nawalan ng brakes. Maraming nasugatan. Anong nangyari? Bakit hindi tayo nag-inspect pa rin? Akala ko ba continuous ang inspection? Yan kayo sa LTO, LTFRB, yan sarap. Anong kayo Magaling lang kayo pag Holy Week.
Ayan, magpuporma-porma kayo, tatawag kayo ng media, hali kayo, inspection tayo, lahat inspection. After Holy Week, tapos na, ningas kugot. Actually, ningas kugot yan, paporma lang. Dapat tuloy-tuloy yung ginagawa niyong inspection. Pupunta kayo sa mga bus terminal, mag-ikot kayo. Titingnan niyo yung itsura ng bus. Isa sa mga dahil ng aksidente, na lose control dahil puputok yung gulong. May mga ganong reports na. Pero yung brakes, palagi talaga. Sinong sasagot muna? Bakit nagkaroon ng disgrasya na naman? Napag-usapan na natin to noon, sabi ko, ayoko na makarinig na may mga bus na disgrasya dahil nawala ng preno. Sabi niyo, yes, matutupad. Hindi na mangyari yan. Kasi mag-inspection na kayo. Sino dapat ang mag-inspection nito? Sinong responsible? Sana na dito si Vince, Secretary Vince. We have a new Secretary Vince, Secretary Vince Dizon. At nakakabilib naman dahil tuloy-tuloy ang pagsisibak niya. Kung nandito lang siya, meron akong pasisibakin sana. Kasi buhay ng tao nakasalalay dito Tuwing may aksidente sa bus dahil nawala ng brakes, ibig sabihin may pabaya rito. Isa pa, malit na bagay. Sabi ko, from now on, lahat ng bus terminal, huwag magsingil para sa CR. Naniningil pa rin ang dami mga bus terminal. Victory Liner. Lahat ng CR nila, kailangan mo magbayad para ikaw ay makagamit ng kanilang CR. What the Ibig sabihin, meron dito sa inyo, hindi ginagawa yung kanilang trabaho. Na dapat masuspindi o masibak. Sino dapat ang sasagot muna? Sino dapat ang in charge sa pag-inspect ng mga bus terminal? Asik Lim, would you like to answer that? O ikaw ba? Hindi sasaik ka? I don't think so. Sino? The LTFRB. Good afternoon, Mr. Chairman. It's the LTFRB po. LTFRB, where are you? Magandang hapon po, Mr. Chair. Hindi po magandang hapon ko. Sorry po, attorney ha. But anyway, pakisagot lang po, sir. Yes, Mr. Chair. Regarding po doon sa inspection po, simula po nung nakaraang hearing po natin, nagkaroon po kami ng mga surprise inspections din po, starting this January po. Sige, okay. Yes, sir. Yun lang po, sir. Gumagawa ka ng inspection. So kung gumagawa ka ng inspection, nasa pool nyo sana itong 3-4 na bus na aksidente dahil wala ng preno. Ibig sabihin, hindi. Kung gagawa ka ng inspection, lahat ng bus terminal, araw-arawin nyo. Tapos from A to Z, pag nakarating kayo sa Z, balik ulit kayo sa A. Regular kasi ang ginagawa nyo tuwing merong ng mahal na araw Forma-forma kayo doon. Akala mo kung sino, nakapamewang pa, tatawag ng media. Tapos pag may camera, kunyari titingin-tingin sa gulong, kunyari titingin-tingin sa paligid ng bus. Pero pag wala ng Holy Week, nagtatago na kayo sa inyong mga opisina. Diba? So paano ito, sir? Yes, sir. Mr. Chair, we will relay po to our board to intensify po yung aming mga surprise inspections and ipaparating ko po, sir, kay sa aming chairman. Sir, do what you have to do. Kung hindi, i-recommend ko na masibak ka. Isa pang aksidente at marami nasaktan at especially kung may buhay pang nawala, LTFRB dapat may masibak. Kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Dapat ang gawin na lahat ng bus, public na transport, PUB, public utility bus, especially behind probinsya, regularly ini-inspect nyo para roadworthy sila. Hindi nyo po ginagawa, sir yung sa CR, kanino ba dapat yun? LTFRB din? Yes po, Chair. Ang dami mga bus company, naniningil pa rin 5 pesos, 10 pesos. Kliyente, tapos singilin mo ng pera ng bayad para maka-CR lang. Nag-usap na tayo nito noon, sabi nyo, kaming bahala. Ayan CR. So bakit ganun, sir? Yes po, Mr. Chair. No, actually po, after our last meeting po, naglabas po kami ng memorandum circular to reiterate po yung directive namin sa mga bus operators na
yung mga provisions po natin na bawal po ang paniningil sa Kaya mga nga po, so, meron ka kayong ganong klaseng tawag mo? memorandum circular, Memorandum Mr. Chair. circular. Eh hindi, paano yung mga hindi tumupad? Anong sanction? Mr. Chair, magiging subject po sila sa penalties under sa Joint Administrative Order 2014-01 Ano po yung Sir. penalty na yun, sir? Attorney. If I recall correctly, Mr. Chair, 5,000 po sa first offense, 10,000 second offense, and cancellation po sa third offense. Nagbibiro ka ata, 5,000. Binastos ka. Binastos yung tanggapan ng LTFRB. Gumawa kayo ng palisiya para sa kagandahan at kabutihan for the convenience of the commuters. And then, hindi sinunod yung policy na create ninyo. Ang sanction lang is 5,000. Sir naman, tatawanan kayo. You could do better, sir. Taasan nyo pa yung multa. Diba? Ang dami, oh. Mag-ikot naman kayo, sir. Umalis kayo sa mga lungga nyo. Mag-ikot-ikot kayo. I'm very particular dun sa mga brake pads na mga boss. Maging yung mga gulong. Kasi yung pudpud na gulong, attorney, hindi ako mekaniko. Sobrang pudpud, there's the tendency na sasabog. Pag sumabog, ikot-ikot yan. May mga ganong insidente nangyari. Diba? So mag-ikot ka, attorney, sir, pwede. Yes po, Mr. Chair. So ito, parating Holy Week, sigurado ko may kita kita, puporma ka sa mga bus station, bit-bit mo lahat ng media, kakaway-kaway ka pa, baka nakapamayawang ka pa. Pagkatapos ng Holy Week, wala ka na doon, sigurado ako. Tapos na yung exhibition mo di ba sir? Anyway sir, thank you. Unahin na, balik naman tayo muna dito sa MRT. Sino responsible sa MRT? Acting ASEC for Rail ASEC Jomar Lua po. Mr. Chair, I think he's with Bago. us through. Teka muna, attorney, bago ka sa LTFRB, ano? Bagong appoint ka o dati ka na? Mr. Chair, noong 2023 po. Although, ano po, Chair, bumalik lang po ako from another agency. Okay. Sige. So, sino yung sa MRT? Sino dito? Mr. Chair, sa MRT, acting ASEC for Rail is with us through Zoom po, ASEC Jomar Lua po. Was he recently appointed? Yes, Mr. Chairman. Jomar Lua. Lua. Wala na yung mga luma na sibak na. Meron pong, wala na po, Mr. Chair, and there's a new Undersecretary for Rail, Undersecretary TJ Batan po. Okay. Sino yung, nasaan si Yusek Jomar? Yusek? ASEC. Nasaan si ASEC? Wala dito physically present? Sir, we invited them, but they confirmed their attendance, but they're not here yet. And sa online, wala rin po. And then Wala pa po. send them sa PINA. Okay, sir. Pakitawagan. At kapag sa sunod, hindi pa rin sumipot, ipakontempt mo. Pakulong natin dun sa baba. Grabe naman sila. So sa ngayon, walang makakasagot nito. Ito yung MRT, tad-tad ng problema Unlimited availability of beep cards kasi nag-inspect po yung team ko. Inutusan ko na magtingin-tingin kayo dyan kung ano yung mga problema sa MRT. Ang daming nakitang problema, tad-tad ng problema itong MRT. Ubus agad ang beep cards 5 a.m. pa lamang. Kaya nangyari, pumipila yung mga commuter, yung mga tao sa cashier. Kaya humabang pila. Walang MRT talaga rito. In 5 minutes pa. Sa Zoom. LRT nandito? Hindi, pero merong representative from the LRT. And who is that? Sir, please have a seat. Good afternoon, sir. Let's talk about
the fare hike. Minimum fare for beep cards will go up from 43 to 52, while the minimum fare will increase from 15 to 16. Ano po itong increase na ito? Sir, I'm sorry po, I'm not the person to answer with regards to fare hike, sir. But with regards to previous question, with regards sa beep cards or so, Beep cards masagot yes, sir. mo. Maaari po, sir. O sige, bakit po kulang yung mga beep cards? Currently, sir, bali meron naman po kaming mga existing cards. Sa line 2 po kami, sir, LRT line 2. Available po siya sa mga ticket vending machine. But there are instances po talaga na nauubusan din po. Pero normally, meron naman din po kaming posting sa Facebook page namin ng mga availability ng card sa station. Ang ibig mong sabihin, palagi kayong merong beep cards na available, hindi na short. Hindi na po yung pila yung mga tao para bumili ng beep cards sa cashier. Sir, bali, so far po, sir, may mga nabibili naman po yung mga pasahero. But right now po, mayroon po kami nire-resolve with regards sa yung iba ata is bumibili ng maramihan. Kaya our administrator is creating a policy po with regards sa issuance ng beep card as one person. Bakit At this moment po. Okay, ba't pinapayagan yun? Eh yung pala, nag-hoarding sila tapos ibebenta pa siguro, may tubo. So, Sa ngayon po, sir, bali under study po. Pero nasa ticket vending machine shop, medyo uncontrolled po doon yung Okay. scenario po. Yes, sir. So pag sa vending machine ka bumili, pwede kang bumili 1 to sawa. Actually, sir, kasi very ano na po siya. Kumbaga ang transaction po doon machine and yung bumibili na lang po. So how about kung maglagay kayo ng bantay doon sa vending machine na mag-monitor lahat ng bumibili para masiguro na hindi sila bumibili ng dose-dosena. Yes, sir, bali, we're para planning. magkaroon pagkakataon yung iba na opportunity na makabili din ng beep cards. Yes, sir. Opo. Part po siya ng plan po namin sa ngayon, sir. Sa magiging control po, I think is the allocation will come from the station teller na lamang po. Para mas control po. Parang teller to passenger po direction. So, my staff did an inspection. Yung pinagmamalaki mong makina ay sira-sira. Nagmamalfunction. Sir. With regards po sa mga ticket vending machine po, continuous naman po, sir, yung corrective maintenance po ng aming service provider po. Corrective maintenance, continuous corrective maintenance. May part din po, sir, na preventive and corrective maintenance. Pero Kaya nga, sir, yung Nagkakaproblema. mga staff ko last week and the week before last week, pumunta, sira-sira yung ibang mga makina. Meron pa mga makina na hindi tatanggap ng bagong pera, kailangan coins. Diba? Kahit na lumang pera ilalagay doon, hindi tatanggapin ng makina. Nagmamalfunction. Kaya humaba ang pila na naman. Oh. Kapareho mo lang LTFRB. Dapat, gaano katagal ka na, sir, sa sa LRT? sir, more than 20 years na rin po, sir. From LRT line 1 po, papunta sa line 2 po. Grabe ka naman, sir. 20 years ka na pala, hindi mo pa rin alam ginagawa mo. Dapat, instinct na lang yun na kailangan yung mga machine palaging nami-maintain, palaging nagwo-work. At yan ang dahilan kung bakit humahaba ang pila. Kapag nag-malfunction yan, haba ang pila ng mga tao na gusto makabili ng ticket. Yun lang yun, sir. Basic yun. 20 years ka na. Alam mo na dapat yun. Ano yung mga dahilan kung ba't naghahaba ang pila? You do a study regularly. What could be the reason? At isa yan, yung machine. Isang machine available. Kasi yung isang machine, yung the other machine is sira. Alam niyo yun, sir? Naku, sir. Yan tayo eh. Kaya nga, pag nag-usap ulit kami ni Secretary Vince Dizon, sabihin ko about time, magsibak na siya na magsibak. Sayang yung mga pasweldo sa inyo eh. Wala kang ginagawa. Na inconvenience yung yung mga pasahero.
Ito, mamaya na muna. Okay, yung connection from MRT to LRT, malabo, hindi malalaman ng mga tao. Walang signages, walang direksyon kung paano sila makalipat. Maliligaw sila ikot-ikot. Ba't hindi kayo nag-uusap? LRT and MRT. Okay, steady ka lang muna dyan. Andito na si Roda Espejo from MRT3. Ma'am Roda, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator. Ano po yung posisyon nyo dyan sa MRT? Ako po ang chief ng station division po ng MRT. Okay. Gano'n lang kayo katagal sa MRT, ma'am? 25 years na po, Senator. Agoy, 25 years. Tapos inutil yung binibigyan mong serbisyo sa taong bayan. Nag-ikot ka ba sa MRT? Nag-ikot po kayo? Opo, Senator. Hindi nga. Hindi nga. Walang biruan. Sige na, wag ka na maya. Nag-ikot ka ba talaga? Opo, Aminin mo na. Oh, ma'am, okay lang umamin. Tao lang tayo. Aminin mo na hindi ka Pero, nag-ikot. sir, hindi po kami araw-araw. Occasional po kami nag-iikot. Okay. Ilang beses sa isang taong ka nag-ikot? 20 years ka na, di ba? Sa isang taon, ilang beses ka nag-ikot? Sir, lalo na po halimbawa, sir, kapag may mga insidente, pumupunta po kami doon. Okay, Tapos, kung may insidente, saka kayo nagpupunta. Kung walang insidente nangyari, hindi ka pupunta. Yun na yun. hindi din po, sir. Pagka po may mga kailangan tignan, pinupuntahan po namin, may kailangang ayusin po. Ma'am naman. Tsaka po sumasakay din po kasi ako ng MRT, sir. Madalas po sa Shaw Boulevard, sa Ortigas, sa Taft. Nagpupunta rin po ako. So kung sumasakay ka, baka manhid ka o baka pag sumasakay ka, nakapiring yung mata mo, ma'am. Hindi nga po. Kasi kung nakabukas yung mata mo habang sumasakay ka ng MRT on a regular basis, may kita mo kung ano yung mga problema. Mababaho, mapapanghi na train station. Yung mga iba pa, tinake over na ng mga vendor at hindi na makadaan yung mga commuter. Sir, yung sa top station po, na-clear na po namin yung mga vendors doon. Pero matagal na nandoon, ma'am, di ba? Opo. Kung regular kayo na umiikot doon, nakita nyo na yon. Butas-butas na bubong ng waiting shed. MRT Trinoma Station. Paano yan, ma'am? MRT, LRT connection, mapanghi mga daanan. March 17 lang, nag-check yung mga tao. Paano po yan, ma'am? So, ibig sabihin, hindi ka nag-iikot po, ma'am? Senator, kasi po, pag pinapalinis naman po namin yan, kaya lang po, may mga instances po talaga na, nilinisan po, tapos may mga ihi na naman po. Hindi rin po talaga namin, wala po kasing naka-standby na mga kasi kung tutuusin po, hindi na rin po talaga siya. Daanan po kasi, hindi na po pinakasakop ng MRT stations po. MRT, LRT connection din eh. Common walkway po siya, Senator. Di maglagay kayo ng mga tao na mag-assign kayo ng mga tao na maglinis yan on a regular basis. Opo, pag yun nga po, pinapupuntahan po namin kapag po pinapadaanan po namin. Kaya lang din po syempre yung bilang po ng janitors din po namin, hindi po kasi kasama sa allotment po, sa posting yung mga common walkway po. Pero do something, ma'am, kasi sakop pa rin yun ng teritoryo nyo eh. Opo. Paano butas-butas na bubong ng waiting shed sa may MRT Trinoma? Sir, hindi rin po namin kasi sako po yung waiting shed na yan. Sa pagkakaalam ko po parang si MMDA po yata ang may nagpagawa po niyan. Si MMDA. Hindi, ito sa North Avenue to eh. MRT Trinoma Station yan eh. Okay, nasan si MMDA? Nandito si MMDA? North Avenue. MMDA? Sa may southbound to, no? Sandali po, Madam. Sir Gabriel. Magandang hapon po. Ano yan? Kita mo sa picture, ikaw raw, kayo raw may responsibility niyan. Yes, sir. We will relay this to the office, to the department po na nag-handle ng rehabilitation of such as mga waiting sheds po. Okay. Anong gagawin niyo, sir?
Sir, i-expedite po namin. If it's within our jurisdiction and responsibility of the agency, definitely ipapaayos po natin. Ayusin nyo, sir, kasi bitak-bitak bambang maya, mag-cost to ng accident, baka gumuho ito and all. Inspection nyo, sir. Noted po, Sen. Can you do that tomorrow? Will do po, Sen. Or Will do. today na? Ma'am, pagkatapos ito, magpatawag ka ng inspector, tingnan, at kung ano yung dapat gawin natin. Yes po, sir. We'll Thank do you, that. sir. Balik ulit tayo kay Madam. Madam. Paano ni Madam? Yes, sir po. Okay. Sabi niyo po kanina, sumasakay kayo ng MRT, particular na dyan ng Ayala and Taft Station, araw-araw, sabi niyo po? Sa Boulevard po, pag sumasabay po kasi ako sa husband ko, top niya ako binababa. Minsan Sa Taft ka binaba? tapos either po Shaw Boulevard, minsan po Ortigas. Okay. Ganun po. Yes, ma'am. Kahit pa paano nakakapag-ikot po. Exactly. Kaya ang sinasabi ko kanina, kapag bumababa ka doon, maaaring nakapiring yung mata mo. Kasi kung hindi nakapiring mata mo, malalaman mo ng haba-haba ng pila dahil sa palpak na payment system at sarado mga booth. Sa MRT po, sir, wala naman po kaming sinasaradong mga booth. Baka po nagkataon na naka-break lang po yung teller kasi sir, meron po silang 20 minutes break din po. Hindi pwede. Dapat may karelyebo. Walang masama na magkaroon ng break ang isang teller o mag-lunch siya. Pero pag siya nag-lunch o nag-break, meron siyang karelyebo. Sir, may mga times po kasi sir na hindi po, kulang po yung mga tao natin, yung staff. Di mag-hire ka ng tao, dagdag ka ng tao. Ang laki-laki ng kinikita ng MRT. Dagdag ng tao. Sir, kasi kung ano lang po yung na-approve po ng DBM positions na teller, yun lang po yung pinagkakasya namin na i-allocate sa bawat Ma'am, po. then you tell us and we'll tell the DBM sa budget deliberation. Bukas yun ang mga bibig nyo. Sir, Kung ganyan po yung problema, then sabihin nyo lahat sa pagdating ng budget hearing, susuportan ko kayo. Salamat po, Senator. Actually, Senator, meron po kaming proposal nga po dati na yung sa rationalization po ng MRT na nagpapadagdag po talaga kami ng mga ticket sellers kasi nga po, may time po talaga na hindi namin napapatauhan yung POS, yung pinaka ginagamit po ng teller natin kasi wala po talaga mai-allocate na tao. Kasi yung pinagkakasya lang po namin yung approve po ng DBM positions. Oo nga, ma'am. Sige, kung yan ang problema ninyo, meron kayong proposal, you propose it to me, come to my office. And then Salamat po. pagdating ng budget deliberation, ilalaban ko kayo. Salamat po. Salamat po, Senator. Para maibigay sa inyo yung narapat na budget para sa kumbinyente ng mga pasahero natin. Maraming salamat po, Senator. Isasubmit po namin sa inyo. Sabi mo sumasakay ka sa MRT araw-araw. Tama? Opo. Baka hindi ka nakapiring, baka patintenga mo may nakasaksak ng bulak. Hindi nga. Di ba? Why did I say that? Yung public address system, choppy at halos hindi maintindihan. Ang dami ko na nakausap ng mga tao and then yung mga staff ko talagang naka-experience ay yung public address system nila. Ang labo halos hindi maintindihan. Totoo po yun, Senator. Tama, di ba? Nakapiring ka na, may nakapaskil pa sa tenyo po, madam. Senator, kasi po yung sa train system po, isa po yan alam ko sa gustong i-improve ng MRT. So, yan po ay ano po ng ating part ng maintenance provider po natin ang paggawa po ng mga public address system natin. O kaya nga, so kung nag-agree ka sa akin, so nung malaman mo, narinig mo na gano'n pala balasubas yung sound system, palpak sound system, ano pong ginawa nyo? Sir, kapag ka po halimbawa nakasakay ako sa train, nire-report ko po agad yun sa control center namin. Kaya nga, so after na nireport mo hanggang doon na lang? Si control center po, i-report po niya yan sa maintenance provider namin para okay, po, pagkatapos? Opo, isa sa ayos po yan. Kasi chine-check naman po yan, may regular checking po na Oo nga ma'am, kaso for the longest time, yung pong problema palagi yung public address system. Opo. Hanggang report ka lang pala.
Opo, Dapat kasi po may follow up, ma'am. Opo, Senator, kasi po yun lang po yung jurisdiction ko as head ng station po na i-report, iparating kahit nga po yung mga train driver na Kaya nagkakamali. ma'am, come on, listen to me. O, nireport mo na may problema, and then after a week, after a month, wala pa rin nangyayaring action. Sabi mo, nagawa mo na yung ginagawa mo out of my jurisdiction ng iba pa. Come on, then that means you're incompetent po. Because you have to find a way na para mabigyan ng solusyon yung problema inireport mo. One way or the other. Not that after na ma-submit mo yung report because there is a complaint, papabayaan mo na kasi out of your jurisdiction na. Kasi marami na mga dadaanan. You're incompetent, madam. Senator, sige po, iaano ko po sa aming maintenance provider na patuloy na i-improve po yung aming public system at i-follow up ko po yung, kasi Senator, baka po nagkakataon na meron po talagang garalgal. Kaya nga po. Maliit na bagay ito, mama. Opo, Itong mga binabanggit ko. Pero this will show to us kung sino kayo dyan sa MRT na sineswelduhan ng mga commuters ng taong bayan. opo, Senator. This will define your character. Anong klaseng mga tao kayo dyan sa MRT? Kayo ba yung mga ningaskugon? Kayo ba yung mga tamad? Kayo ba yung mga inutil, incompetent, etc., etc.? I'm sorry for those words, ma'am, pero Naiintindihan. yun po yung lumilitaw, especially 20 years na kayo, yung isa 25, 20 years. Dapat matik na po in-stick na sa inyo kung ano yung mga dapat gawin para mapaganda yung servisyo. Ngayon, binabanggit niyo po yung public, yung service provider. O di, kung hindi sumusunod yung service provider, talk to them, sanction them. Di ba? Opo, opo, Senator. Pasensya na po, Senator, pero we will take note of your comments. Thank you po, madam. Thank you po. MRT pa rin tayo. So, daming problema sa MRT. Yung connection sa mga mall. Kasi ang mga mall, alam mo, SM, nagbubukas ng 5 o'clock. 10 o'clock AM. 5 o'clock bukas ng MRT. Now, yung mga station sa SM, hindi magagamit yon dahil sarado pa yung mall. Hindi magbubukas yun, gateway na yon hanggat hindi nagbubukas ang mall sa 10 o'clock. Bakit hindi nyo kausapin yung mga mall na magbukas ng same time pag nagbukas yung MRT? Total, nagkikinabang naman sila sa inyo. Sa mga pasahero na napupunta sa kanilang mall. Sige For po. traffic. Opo, yung sa SM po, i-ano po namin mag-communicate kasi dito po sa Trinoma, tsaka po yung sa Greenfield site po sa Shaw Boulevard, inaalaw po na parallel po sa operating hours namin. Kaya nga po, ganun dapat. Opo, Kaso nga, yung mall, tulad ng SM, magbubukas ng 10 o'clock, so may mga gustong pumasok ng mas maaga pa sa 10 o'clock kasi 5 AM bukas na kayo. Hindi na magagamit yun. Dapat, kausapin yung SM na magbukas parallel sa pagbukas ng mga MRT trains. Pag-andar ng mga MRT trains, 5 AM. Tama ba, ma'am, o tama tayo? opo. Tapos po, Senator, para lang po kahit po kasi kagayang sa may Ayala po, yung sa SM, may ibang pinoprovide naman pong access para po makaraan pa rin po yung ating mga pasahero. Kahit hindi Pero, po sa mall. saan po ito? Sa Ayala po. Ayala. Hindi, pero ang pinag-usapan natin sa SM eh. Opo, yung sa may gateway po. Yes. Sa gateway po. Pero Senator, iti-take note po namin and we will communicate po sa mga malls na Dapat, ma'am, kayo on a regular basis, nag-inspeksyon kayo. Lahat ng train station, tingnan nyo kung anong problema. Bakit mahaba ang pila? May dahilan kung bakit mahaba ang pila. Maraming dahilan yon. Ngayon, meron yung mga reasons na beyond your control. Sabi mo nga, of course, i-report mo yun. Pero yung mga problema na kaya mong gawa ng paraan, on the spot, gawa mo ng paraan. Opo, Senator. Opo. Nandiyan ba si Asek Jomar Lua? Is he available?
DOTR Assistant Secretary for Railways, ASEC Jomar. Yes, Senator. Nandito po ako sa Zoom po. Bagong assign lang po kayo sa DOTR o matagal na po kayo? Matagal na po ako sa DOTR, Senator. Okay. So, ilang taon na po kayo sa DOTR? Nasa 11 years na po, Senator. Okay, good. Now, during our last hearing, andito ate yung PNP, ano? Philippine National Police, Colonel Julio Cesar. Ano po yung position sa PNP, Colonel, sir? Sir, Chief Public Safety Division, sir, Directorate for Operations, sir. Very good. You're the right guy I need to talk to. Police presence, police visibility, ni-request ko yun. Nagkaroon, in fairness naman. Pero after a month, nagsilayasan na yung mga police ninyo. Anyari? Sir, we will direct again the concerned police unit, sir. Diyan tayo yung mga police eh. Dapat tuloy-tuloy pang nagtrabaho tayo. Huwag yung Yes, sir. nagpakitang gilas lang kayo. Nagamit nyo pa ako. Pinost ko sa Facebook, sa YouTube. Pinuri-puri ko kayo in high heavens na magaling to mga police. Thank you, etc. After na mahigit isang buwan, 2 buwan, nawala na. Yes, sir. Actually, sir, we are communicating. The last concern, sir, I think is in Marilaki, sir, in Artet. Hindi, sa kanil Marilaki. Yes, sir. Yung ano muna sa MRT. Pag-usapan natin. Yes, sir. Yung MRT na magkaroon ng police presence. Yes, sir. Man sa Marilaki. Actually, sir, there is already a directive directing the regional mobile force battalion to have a sentinel in MRTs and LRTs, sir. Correct. Tapos Yes, sir. maglagay kayo ng police help assistance. Yes, sir. We Police will, assistance. again provide sir the Na- assistance. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yung makita ng mga tao na may police dito, safe kami. Pag may problema, may takbuhan kami. Wala eh. Tinanggal nyo rin. Naglagay kayo tapos tinanggal nyo rin. Diba, sir? Yes, sir. We will reiterate our guidance, sir. Okay. Nandiyan pa rin ba si ASEC Jomar? Yes po, Senator. I'm still here po. Okay, tulad sa LRT, MRT may problema din sa mga beep cards. ASEC. Yung mga MRT ticket machines, hindi tumatanggap ng bagong pera, pareho lang sa LRT. Minsan coins lang ang tinatanggap. Minsan, pag bagong pera ay tanggapin. Kaya umabang pila, ASEC, Lua, sir. Sir, Yes, Senator. Yes po. bakit ganun po yung mga machines? Palpak. Yes po, Senator. We acknowledge po, Senator, na may mga issues po tayo dito sa mga machines po natin, especially dun sa mga AFCS po. Just a quick information lang po siguro, Senator, kasi yung AFCS po natin ngayon is meron po tayong tinatawag na concessionaire, yung dun sa yung AFPI po, yung mas kilala po natin sa tawag na yung nag-issue po ng mga beep cards. Now, we are coordinating po with them with regards dito sa mga issues po nung sa mga ticket vending machines natin, including dun sa mga beep cards po natin. Meron naman po kasi silang mga KPIs under their concession para i-check po kung they are meeting po yung mga requirements po dun sa concession agreement. Okay. So, hindi nga nami-meet yung concession agreement. So, anong action ang ginawa niyo po? I'm sorry, Senator, but personally po kasi although matagal na po ako dito sa DOTR with regards to the AFPI concession po, I'm not so knowledgeable about that one, and I'm not sure po kasi kung meron ding representative ang AFPI po today. So they are the best best person to answer po yung query. ASEC, I'll Yes, tell you pa. what. Mag-ikot ka, sumakay ka
ng MRT. That's the best thing that you can do. Huwag yung nagtatago ka lang sa lungga mo dyan sa opisina mo, tapos naka-full blast yung aircon mo. Mag-ikot ka, sir. Please lang. Pwede, sir? Yes po, Senator. Kasi pag nag-ikot ka, sir, may kita mo kung ano yung mga problema, mahabang pila. Ba't mahabang pila? Yung pala, palpak na yung mga machines. Yes po, Senator. Palpak yung public address system. Diba? Mabaho, mapanghi. Malalaman mo yun. Walang signage kung saan ang daan papunta sa ibang linya ng MRT, LRT. Pag maglilipat from MRT to LRT. Maliligaw po yung mga tao, sir. Yes po, Senator. With regards po dun sa wayfinding, actually po, ang DOTR, we already issued a department order para po maging uniform yung mga wayfinding natin dun sa mga public transport natin, especially dito sa mga railway lines. Yan po yung wino-work out po natin para lagyan na po ng maayos ng wayfinding, especially yung mga connections po ng mga railway lines natin. For example, yung paggaling ka po ng MRT3 Cubao Station, papunta ng LRT2 Cubao Station, or from LRT to Recto Station, papunta po sa Line 1 Doroteo Jose. So, isa po yan doon sa mga fina-fast track po natin na gawin para maayos po yung itong mga wayfindings po na tinatawag. Okay, kailan niyo po inumpisang gawin yon na magkaroon ng wayfinding signage? Yung hindi ko lang po maalala but yung the department order po na issue na po siya last year. Ngayon po yung kumbaga yung paglalagay po, yan po yung wino-work out na po namin ngayon, Senator. Last year nyo ginawa Yes itong po. department order. Apo. Kailan po last year? Apo. Hindi ko lang po maalala, Senator, yung exact month of last year. But upon issuance po dyan, yan po yung inaayos na po namin para magkaroon ng mas maayos na wayfinding po. Very good. So gumawa ka ng action nung last year. So nakita niyo na may problema sa wayfinding. Kaya umaksyon kayo nung last year. Thank you for the action. Pero 11 years ka na dyan, inutil ka pa rin. Sana sa umpisa pa lamang, from the get-go, nakita niyo ng problemang yun, inaksyonan niyo. Ngayon meron na tayo na wayfinding. Yes po, understood po, Senator. Kaya yun nga po, we are trying... Kaya nga dyan po yung sinasabi ko. Umalis ka na kasi dyan sa lungga mo. Gumalagala ka, sumakay ka ng mga tren. O, inaksyonan mo, pinagmayabang mo, gumawa kayo ng department order last year. O, thank you. Para, kasi inadmit mo, may problema dun sa wayfinding. Matagal na, marami kang binanggit na mga lugar na para to connect. MRT to LRT, etc. Last year nyo lang palang kita. Yan, tagal na ng problema yan. 11 years ka na dyan. Dapat sa umpisa pa lang pag-upo mo, nakita mo agad yung problema, yung pinagawaan mo ng wayfinding, signages. O, tapos na sana tayo. Hindi natin pag-usapan to. So, ibig sabihin, inutil ka for the past 11 years. Sir. May na-aksidente yung sa escalator. Alam niyo po ito? ASEC, Lua, sir? Escalator. Yes pa. With regards Malfunction to sa yes, Taft pa. Avenue Station. Yes pa. With regards to that one, Senator, I think the best to answer po is si MRT3 pa. Andito ba sa MRT3? Walang MRT3, so ipapasa mo, naghugas ka, may si Pilato ka, sir. Under pa rin sa ito kasi ikaw ang DOTR eh. Anyway, nandiyan si MRT3 pala. Si ma'am, si madam. Anong pangalan ulit ni madam? Roda po, Senator. Ma'am Roda, okay. Ang tanong ko lang naman, doon sa nadisgrasya, anong ginawa nyo doon sa mga nasaktan na pasahero? Anong assistance binigay nyo sa kanila? Senator, meron po kasi kaming passenger insurance liability. So initially po, syempre po nung nangyari itong insidente, inassist po sila ng mga emergency technicians po natin kasi meron naman po tayong available na mga emergency technicians na nagbibigay po ng first aid. Tapos po, nung na-assess na po,
nag-coordinate tayo agad sa Lifeline para po mai-transport po sila sa hospitals. Then from ano po Oo. doon, hospitalization, syempre po ginamot sila hanggang sa maihatid po sila sa ano po sila sa bahay, pati po yung mga follow-up check-ups po nila. Sinagot po yun ng reinsurer ng MRT po. Tapos Very kung may good. mga claims po sila sir sa compensation, may mga corresponding documents po sila na kailangan isubmit para po mag-grant yun. At sa kasalukuyan po, on process naman po yun. Waiting lang po kami sa submission ng mga documentations po nila. Parang proof of income po. Asik Jomar? Nandiyan si Ma'am Sir, Roda. pasensya na po. Nagkaroon po ng internet connection Opo. problem lang po. Opo. Okay, sige. Maganda po yung ginawa nyo. Agad-agad mabilis ang action. Bigay ng tulong doon sa mga na-discuss, nasaktan. Curious lang po ako, ba't nangyari po yun? Sir, base po dun sa investigation po, nagkaroon po ng malfunction nga yung ating escalator kasi naputol po yung chain po ng escalator po natin. Naputol yung chain. So, ibig sabihin, hindi po maayos yung maintenance noon, escalator. Sino pong service provider noon? Ang Test Philippines po. So, na-call nyo attention na? Ang Opo. maintenance provider, Sumitomo Corporation, tama? Sumitomo Corporation po, contracted nila si Test Philippines po. Okay, na-call nyo na attention ng Test Philippines. Opo. Okay. So, magagaranti nyo na hindi na maulit po yun ulit. Hindi na mangyayari ulit yun. Sir, yun po dapat na talagang hindi po maulit kasi ayaw rin po ng MRT management na talaga po may nasasaktan. O sino ba naman pong gusto may masaktan? So, gawin nyo lang po ng lahat ng magagawa nyo. Kausapin ang dapat kausapin dyan sa service provider para hindi na maulit po yun. And of course, para hindi na maulit yun, meron dapat regular inspection din kayong gagawin. Opo, tsaka po pina-improve nga po namin yung kanilang mga preventive schedule maintenance po. Kasi kung halimbawa 1 year, yung mas dinalasan po namin yung kanilang preventive kasi ayaw nga po namin na nagiging corrective lagi yung nangyayari. Kaya po in-evaluate po yung schedule ng preventive maintenance. Tapos pina-check po namin lahat yung escalators na naka-install po sa ating system from north to top po para nga po hindi po mangyari ulit yung ganong incident. Thank you po, Madam.